problema nangangailangan ng linaw at hustisya ating tutugnan. At mga isyong madalas tahimik lang at tinitiis po, ngayon pag-uusapan po natin yan. Lahat ng yan, tatalakayin po natin at haharapin dito lang sa Case to Case. At para bigyan po kasagutan ng mga legal concerns ng mga kada natin tungkol sa mga resort scams na pinag-usapan natin kanina sa opening, makakasama natin ngayon ang isang eksperto po sa batas, Attorney Paula Andrea Belmonte. Welcome to the show, Attorney. Thank you, Diana. Good morning. Ayun, okay. Una-una dito, Attorney. Unang kaso natin mula sa ating letter sender from Marikina City. Sabi niya, hello po, Attorney. Ako po si Andrea mula sa Marikina. Hihingi lang po ako sana ng tulong dahil na-scam po ako sa isang resort booking. Nagsa-celebrate sana kami ng 70th birthday ng mother ko sa May 22 sa isang private resort sa Tagaytay. Nung nag-inquire ako sa Facebook page nila ng private resort, very responsive naman at nag-offer pa sila ng discount na 5,000 pesos. Kaya 40,000 na lang po ang binayad ko. Ngunit matapos kong magbayad, bigla na lang po nila akong binlock. Nung na-check ko, lampas sa 20 po na pala kami yung nabiktima. Pinuntahan pa namin ang address pero wala naman resort doon. At ang mga larawan pala ay kinuha lang sa ibang resort na nakapwesto sa Davao. At may chance, ito ang tanong, may chance pa po ba mahabol ang scammer kahit deactivated na ang kanilang Facebook account? Attorney, left and right, nangyayari to. Ito, sabi niya, lubos na gumagalang, Andrea. So ito, sa ganitong online resort booking scam, Attorney Paula, anong kaso po ang maaring isampa laban sa isang scammer? Yes, so sa gantong mga kaso, pwede tayong mag-file ng estafa through fraudulent misrepresentation kasi una sa lahat, yung hotel, it represented itself as a legitimate business just to get the money of the supposed customer. True. And second naman, it's also a violation of the Cybercrime Prevention Act of 2012 kasi estafa was committed by means of information and communication technology, which is the digital platform like computers. So ayun, there are two cases that we can file. So may dalawang may karapatan talaga tayo dito Yes, pagdating sa meron. ganito. So there are two types of cases that we could actually file. So kahit deactivated na po yung Facebook account nung nag-scam, may paraan po ba para makilala at mahuli sila? Actually, yes. Kasi meron tayong tinatawag na digital footprint. Ibig Aha. sabihin, ito yung kung gagawa ka ng account sa Facebook or Instagram or anywhere else, ibig sabihin nito, meron ng data na True. naiiwan. Oh, yes. So, it's possible na matrace sila through the help of NBI and PNP Cybercrime Unit, but it's not, hindi sure na matitrace sila, but possible. It's not impossible naman. Medyo siguro nung attorney, baka mahaba ang process. Yes. No? Kasi Oo. siya talaga, it's in a gray area no? Yes, oo. And gaano kadalas na naririnig mo yung mga ganito? Is it often? It's happening a lot? Actually, oo. Kasi syempre, siguro sa hirap na rin ng buhay ngayon, marami nang nagre-resort sa pagsascam, pagpapanggap na, okay, legitimate kami, we need money, so sige, isa-scam kita. Marami kasing ganun ngayon. Actually, it happens a lot, no, attorney? Especially now, na medyo pabakasyon ng mga tao kasi yung mga ibang schools walang pasok. Yes, Tapos, oo. summer season na ngayon, kaya talagang, ano po ang unang hakban na dapat gawin na ng isang biktima para makapagsampa po sila ng reklamo? What's the first step? Okay, siguro ang pinaka-first step, yung remedy na abot kamay talaga nila is mag-report sila through the payment method that they used, kunyari GCash or bank transfer. Mag-report muna sila doon, mag-file sila ng complaint. Tapos, right after that, they should go to the PNP Cybercrime Unit or the National Bureau of Investigation para ma-assist sila doon sa pag-file ng complaint at matulungan na rin sila. Di ba po, attorney, if meron silang proof of payment, I'm sure, syempre may nakaka-receive no na we can really see kung sino yon. Di ba malaking bagay na yon? Yes, Kung ikikip oo. mo talaga yung proof, di ba? O proof of payment. Yes.
Kasi for sure, you can trace through their GCash or digital wallet, kung ano man brand yan or ginagamit nila. Or even if they use any bank. Yes, any bank. Diba? Pwede naman pa rin i-trace. Kaya importante na i-keep nyo yung mga resibo. Yeah. Huwag nyo i-let go niyan. Or if ever, like ba, ilang kayo, tapos magbigay lang kayo ng, diba? Minsan kasi may Yeah. ganyan eh. Kung sino True. po yung assigned for payment, keep the receipts, please. Kasi pwede nyo gamitin yan afterwards. Ito, may posibilidad ba, attorney, na mangbawi natin yung 40,000 na ginastos na nagibayad na? Actually, yes, meron namang possibility, pero walang assurance. Kasi in cases like this, time is of the essence talaga. Kasi kunyari, nagpadala ka na dito sa scammer na to, nagbigay ka na ng OTP, verify mo na yung payment. Tapos, pag nangyari yun, kailangan mag-report ka agad. Immediately, no? Yeah, oo. Kasi kung tong scammer na to ay medyo mautak, ita-transfer niya yan to different accounts. True. So, that would be close to impossible na pag nalipat-lipat na yung money. Actually, well, in a way, parang pwede nating silang hanapin, pero hindi ka sure kung hahanapin mo yung Yes. pera na binigay mo. True. Diba? May pananagutan din po ba ang mga platforms tulad ng mga social media like Facebook or TikTok or kung ano man ginamit nila, X, or even yung Messenger, diba, na sinasabi natin? Actually, yung social media platforms na ganyan, wala naman silang pananagutan sa ganyan as long as malay down nila yung appropriate rules and regulations bago makagawa ng isang page yung mga, sabihin nating mga negosyo or scammers or businesses. Kasi meron naman silang mga guidelines dyan before someone can make a page. Pero, kailangan, pag kunyari, may nagreklamo na customer or kailangan nila i-entertain yon. Kailangan Yes. nilang kahit replyan man lang. Pero like, di ba, tama yung sinabi mo kasi every time you make a new account or even email, di ba, meron siyang parang i-click mo, agree Yes, sa terms oo. and conditions, which leaves them outside of your problem na kinreate Yes. mo using their app. So you have to be really wise. Di ba, kung paano mo ginagamit. Sabi nga nila think before you click. Di ba, uso Yeah, that's sabihin right. yan dati. Totoo yan. No? Tingnan nyo naman ngayon. Paano naman matitiyak na ng publiko na legit ang isang resort or online booking bago pa tayo magbayad, attorney? Okay, so first, kailangan muna nila i-verify yung mga verification, certificates. Pwede silang mag-verify sa Department of Tourism. Tapos, siguro manghingi na rin sila ng mga contracts, proof of payment, and everything. Tapos, screenshot na rin nila yung Facebook page. That's the most important part. Kasi if ever naman biglang scammer pala yan, at least all the evidences are within their Nandun. reach na. Totoo. Ito, meron pa tayong kaso, attorney. Ang ikalawang kaso natin ay mula sa ating letter sender from Batangas naman, si Chris. Sabi niya, hello attorney, ako po si Chris, isang resort owner. Now naman, the other way around. Ha? Isang resort owner dito sa Batangas. Hingi po sana kami ng tulong dahil marami na po sa amin ang apektado ng scammer or ng scam. Nahack po ang official Facebook page ng aming resort at na-report na namin ito. Pero habang hinihintay po ang investigasyon, patuloy ang pagdating ng mga customer para mag-avail ang overnight accommodation na binayaran nila at may ipinakita din silang proof of payment. Kapag sinabi namin na nahack ang Facebook page namin at wala kaming alam sa transaction, na may ilang na ini-iskandalo na tinatawag naming scammer. Imagine, no? Dahil dito, napipilitan kaming magbigay ng serbisyo kahit wala kami natatanggap na bayad. Kaya umabot na po sa halos kalahating milyon yung naging lugi namin. Ano po ang maaari naming gawin para matigil po ang ganitong scam at maprotektahan ang aming negosyo? Lubos na gumagalang, Chris. Ay, attorney, anong gagawin natin dito? Sa ganitong case daw na nahack ang kanilang Facebook page. At syempre, business nila ito. Ano po yung legal na hakba na agad na dapat gawin po ng resort owner na ito? Okay, so isang legal remedy nitong resort ay mag-file din ng complaint for violation of the Cybercrime Prevention Act of 2012 kasi itong ginawa sa website nila ay hacking or tinatawag nating illegal access under that law. So, punishable siya doon. So, pwede. Pwede, So, yes. pwede. Paano naman nating mapatunayan na hindi kasalanan ng resort ang mga transactions na ginagawa ng scammer or kung sino mang nag-hack?
Okay, sige. So to prove na walang kasalanan yung resort, Oh. first of all, pwede nilang ipakita yung kanilang mga payment schemes or yung mga transactions ng different banks nila, yung official Ay, banks true. nila, yes. To show Oo. na wala kaming na-receive na ganyan, then everything. Or show them Yeah. the bank account na magkaiba. Yeah, the bank account, no? yes. Yung parang kung nasaan kayo dapat, this is the, actually dapat i-release na rin nila ng parang official Yes, official statement. statement, 'di ba? Ito, ano dapat gawin sa mga customers na nag-insist na nagbayad sila pero pagpunta nila doon, akala nila they will stay there pero hindi, 'di ba? Kasi scam lang 'yon. Okay, so in these kinds of instances kasi, kung bibigyan sila ng hotel ng talagang accommodation, it would mean na parang ina-admit ng hotel Oo yung nga. liability. At most siguro, itong hotel, pwede sila magbigay ng discounts or promos. Aha. Tapos pwede na rin nilang hikayatin itong kanilang mga customers na mag-file din ng complaint for estafa. True, Na magpatulong sa PNP, Cybercrime Unit, at sa NBI. At may pananagutan po ba ang resort sa mga bookings na ginagawa gamit po yung na-hack na Facebook page? Ang resort, generally, wala siyang pananagutan. True. Kasi hindi naman siya talaga yung nag-transact nun by the Mm-hmm. term hacking, so ibang tao yon. Pero if it is found that the resort was negligent, kaya siya na-hack, kaya nakuha yung password niya, if kulang siguro siya sa verification, two-factor authentication, pwede siyang magkaroon ng civil liability. Ibig sabihin, pwede siyang magbayad ng damages dun sa Grabe, mga no? customers. Pwede pa siya madamay. Yeah, oo. Imagine, victim ka na, di ba? And then if ever may mga medyo not in the mood, sa nangyari, di ba? Meron pa silang ikakasuhan ka pa, di ba? Yes, pwede. Ang hirap, kaya talaga, guys, kailangan talaga mag-consult tayo sa legal expert talaga. Ano po yung process, Attorney Paula, para matrace ang hacker at matigil po yung paggamit na compromised account? Okay, so regarding this process naman, kailangan din natin dito pumunta sa NBI ulit? PNP, Mm, Cybercrime PNP. Unit. Yes, sila ang mag-a-assist, sila na rin yung gagawa ng paraan para mahanap itong hacker na to. Kasi through data lang talaga. Yes, no? There's through no data other lang. way. Tsaka siguro, kung ako yung resort owner na yan, although this is not a legal advice, this is just a chismosa advice, okay? I would really make a new page para people can Yes. really see na talagang ito po yung totoo and then keep on reporting Kasi we have That's to correct. report, diba? Even if that's your page that you want to get it back, kung walang kang way to kasi pag na-hack ka, mahirap talaga. It took me 2 years to get my account back. It takes a really long time. So if you can't do that, just make a new account, 'di ba? Yeah. Paano po mapaprotektahan sa negosyo ang sarili habang hindi pa naayos or nare-recover ang kanilang Facebook page? Okay, so to protect naman your own business, like what was mentioned a while ago, siguro gumawa ka ng Facebook account or mag-issue ka ng statement, tapos isama mo na rin yung mga official bank accounts na pwede nilang sendan ng money to make sure lang. Na talagang Yeah, yan yung legit. na legit. Oo. Ano yung mga preventive measures para maiwasan po yung ganitong hacking at scam, attorney? Dahil nga ang dami left and right, mga online booking businesses natin na minsan nauwi sa wala, diba? Ano pong pwedeng gawin para maiwasan lahat ito? So, Last advice. Siguro ang main advice ko dito ay para sa customers. As mentioned a while ago, dapat vigilant sila and may diligence sila na i-check kung legit ba tong binabayaran nila. Kailangan nilang i-check yung mga certificates, BIR, Mayor's Permit. Tapos kung kailangan nila humingi ng mga ID from individual sellers, manghingi sila ng more than 2 IDs. Kasi we all know naman na ang IDs medyo madali nang dayain. True. Tapos if they pay naman, siguro manghingi sila ng contracts, official receipts, and make sure na yung nakapangalan doon ay meron ding legitimate business or legitimate na May tao. naisip pa ako, attorney. Okay. Siguro if you're booking online and it's not through those apps no that Yeah. book for trips, which for sure they are verified na rin. Na-verify nila yung resort. So, usually ang scam is happening because you're going people to people yun diba? Hindi Yeah. naman siya yung talagang very legit na website. Yes. So kung ganon po yung ka-deal nyo, try nyo sila i-video call. Yeah, that's Diba? right. Oo. Try kaya. Kasi yun ang natutunan ko nung last time na na-scam yung... Ito lang, last month, na-scam kami ng driver ko na Pampanga din na online resort tuloy. Online booking sa isang resort sa Facebook. So parang yung natutunan namin, siguro kailangan namin,
Oy, pwede po makita yung place. Parang ganun lang. Parang hindi Tama kayo, naman, diba? tama. Parang hindi tamang hinala din yung tao na parang, grabe ka naman, may trust issues agad. Parang gusto ko lang po makita kung maganda, yung ganun, diba? Bolahin nyo sila, go please. Kesa naman, babolahin nila ang yung account. True. Diba? Kaya attorney, sa mga tao po na may mga issues or may mga resort scams po na naranasan, ano po yung last payo mo para sa kanilang lahat? And please give us also your contact so they can get in touch with you for legal advices. Okay, so ang payo ko lang, tulad ng sabi ko kanina, be vigilant and diligent in all your dealings and make sure that your accounts are protected and that pag ikaw ay customer, make sure na all the necessary documents ng establishment or ng individual ay makuha mo. Kung ikaw naman yung establishment, make sure na hindi ka magkukulang sa posts, paalala, para hindi mas-scam yung iyong mga clients. That's right. Thank you so much, attorney. Para Thank sa you mga so legal much. advice naman na kailangan ng mga kada natin, saan kanila pwedeng hanapin? Okay, you can reach me through Estrada Law. Yeah. Thank you. Thank you so much. Ayun, mga kada sa panahon ngayon, ang pagiging maingat po ay hindi option kung hindi kailangan po nating to. Sa gitna po ng mga scams at online risks, mahalaga po alam natin ang ating karapatan. Maayos na magdodokumento at dumaan po sa tamang proseso ng batas. Dahil sa huli, ang kaalaman po ang ating pinakamabisang proteksyon. Kaya hanggang sa susunod na kaso, dito sa Case to Case. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.